Habang mahimbing na natutulog ang Smart family sa kanilang tahanan noong gabi ng June 5, 2002 sa Utah, USA, ay isang lalaki ang pumasok sa kwarto ng magkapatid na si Elizabeth at Catherine. Tinutukan ng lalaki ng patalim si Elizabeth. 14 anyos pa lamang noon ang bata, kaya mabilis itong natakot ng pagbantaan ng lalaki ang kanyang buhay. Ang kapatid naman nitong si Catherine na noon ay 9 naggulang pa lamang ay inunahan din ng takot, kaya pinili nitong magpanggap na tulog ng mga oras na iyon. Kinabukasan, hindi na natagpuan ng mag-anak si Elizabeth dahil siya'y tuluyan na kinilayo at itinira sa kagubatan ng dumukot sa kanya na sina Brian at ang asawa nitong si Wanda. Saka paulit-ulit na pinagsamantalahan ng bata, ginawang asawa at pinagsuot ng mga mahabang roba at wig upang hindi siya makilala ng mga tao. Paano nga ba nangyari ito? At ano ang ginawa ng mga pulis upang mailigtas ang bata sa kamay ng mga dumukot sa kanya? Ito ang kwento na siguradong kapupulutan nyo ng aral kung paano piniling maging matatag ng isang bata at magtiwala sa poon sa kabila ng mga nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Ito ang The Kidnapping Case of Elizabeth Smart. Payapang namumuhay noon sa Federal Heights neighborhood ang mag-asawang sina Ed at Lois Smart, kasama ang kanilang 6 na anak na sina Angela, Elizabeth, Stephen, Charles, Catherine at Thomas. Bagaman malaki ang pamilya ay masasabing sapat at maayos ang pamumuhay ng buong pamilya. Kaya isang malaking bangungot sa kanila nang gisingin sila ng anak nilang si Catherine bandang 4:00 ng umaga at sinabing isang lalaki ang kumuha sa kanyang ate. Buong akala ng mag-asawa ay nananaginip lang ang batang anak, subalit halos hindi sila makahinga nang makitang wala na nga si Elizabeth sa loob ng kwarto at nakita nilang may warak na ang window screen sa kwarto na magkapatid na siyang dinaanan ng kidnapper. Agad-agad na nagtungo ang mag-asawa sa himpilan ng telebisyon upang manawagan sa kidnappers na ibalik na ang bata. Dahil dito, isang malaking regional search ang inorganisa ng Laura Recovery Center kung saan 2,000 volunteers ang sumasama araw-araw kasama na ang mga aso at eroplano upang hanapin ang batang si Elizabeth. Iba't ibang website din ang naglagay ng mga flyers na maaaring i-print o ipamahagi sa internet. Kinestyon at in-interview ng pulis ang daan-daang posibleng suspect base sa salaysay ni Catherine, ngunit hindi pa rin natagpuan si Elizabeth. Dahil bata pa ay nahirapan si Catherine na magbigay ng pagkakakilanlan ang dumukot sa kanyang ate. Ang tanging naaalala ng bata ay maayos ang kasuotan ng lalaki, kalmado itong magsalita at tinutukan umano nito ng baril si Elizabeth. Subalit ang totoo ay kutsilyo iyon at napagkamalan lang ng bata bilang baril. Ito rin ang dahilan kung bakit 2 oras pagkatapos dukutin ang kanyang ate ay sakalang nagsabi ang bata sa kanyang magulang dahil sa takot na barilin siya ng suspect. Subalit sa kabila ng mga hindi siguradong detalye ng batang si Catherine, ay meron siyang isang sigurado at iyon ay pamilyar umano sa kanya ang boses ng lalaki. Sigurado siya na minsan na niyang nakausap ang lalaki. Subalit dahil bata pa ay hindi niya makuha kung sino ang lalaking iyon at kailan niya ito nakausap. Tama nga naman ang sinabi ng bata. Dahil ang dumukot sa kanyang ate ay minsan nang nagtrabaho para sa kanilang pamilya, si Brian David Mitchell. Si Brian ay minsan nang kinuha ng pamilya upang magsagawa ng kaunting trabaho sa kanilang bahay. Nangyari ito noong huling bahagi ng 2001, ilang buwan bago ang pagdukot noong Hunyo 2002. Ayon sa mga ulat, ang ginawa niyang trabaho ay isang beses lamang, tulad ng pag-aayos ng bubong at pagwawalis o pagkakalaykay ng mga dahon at tumagal din lamang ng ilang oras. Si Brian ay pinanganak noong October 18, 1953 sa Utah sa USA.
pangatlo siya sa kanilang 6 na magkakapatid. Ang nanay niya ay isang guro, habang ang ama naman ay isang social worker. Noong bata umano si Brian ay madalas siyang pakitaan ng kanyang ama ng bastos at hubad na larawan ng mga tao upang turuan siya sa usaping sexual. At madalas din umano siyang ipag-drive nito at iwan sa mga liblib na lugar, saka hinahayaang umuwi mag-isa upang turuan ng independence. Noong 16 years old si Brian ay dinala siya sa isang juvenile hall o parang DSWD matapos mahuling pinapakita ang pribadong parte ng kanyang katawan sa isang bata. Noong tumuntong siya sa edad na 19 ay ikinasal siya kay Karen Minor at nagkaroon sila ng 2 anak. Kaya lang ay nauwi sa divorce ang kanilang kasal at kay Karen napunta ang kustodiya ng mga bata pagkatapos silang sinubukang itakas ni Brian. Sunod namang ikinasal si Brian kay Debbie at nagkaroon din ng anak dito. Noon pa lang ay marami ng red flags ang nakita kay Brian. Meron siyang mahabang history ng drugs at alcohol abuse. Madalas din na pinaghihinalaan siyang nambabastos ng mga bata, subalit hindi iyon napapatunayan. Madalas din na nananakit siya ng kanyang asawa. Ayon kay Debbie, abusive si Brian sa buong duration ng kanilang pagsasama. Sinabi rin ni Debbie na ginalaw ni Brian ang kanilang 3 taong gulang na anak na lalaki. Maging ang anak ni Debbie na babae mula sa dating asawa ay ginalaw umano ng paulit-ulit ni Brian sa loob ng 4 na taon. Noong araw na ma-finalize ang divorce ni Brian at Debbie ay sunod namang pinakasalan ng lalaki si Wanda. May 6 na anak si Wanda, subalit wala siyang kasundo ni isa sa mga ito. Ayon pa nga sa isang anak nitong babae, ay minsan na umanong ipinakain sa kanya ng kanyang nanay ang alaga niyang rabbit. Nang magsama sina Brian at Wanda, ay pareho silang naging aktibo sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kalaunan, sinimulan ni Brian na tawagin ang sarili sa pangalang Emmanuel David Isaiah at iginiit na siya isang propeta ng Diyos na nakararanas ng mga pangitain. Ang pangalang ito ay kaugnay ng paniniwala ni Brian na siya ang Davidic servant na binanggit umano sa Biblia. Dahil dito, itinakwil silang dalawa ng simbahan noong June 2002, nakaparehong buwan ng naging pagdukot ni Brian kay Elizabeth. Alam kong ginaganahan na kayong makinig, brainy people. Pero bago ako magpatuloy, sana ay bigyan niyo din ako ng dahilan para lalo pang ganahan na mag-imbestiga ng mga kwento gaya ng kay Elizabeth Smart. At para mas lalo po akong ganahan, ay pakipindot mo naman ang subscribe button sa aking channel, Brainy People. Mahalaga po ito sa akin. Lalo pa at isa pa lamang po akong maliit na content creator na nangangarap magkaroon ng puwang sa mundo ng vlogging. Sana po ay tulungan ninyo ako, Brainy People. Maraming salamat po! Samantala, sinimulan ni Wanda na gamitin ang pangalang Elada Isaiah at silang dalawa ni Brian ay namamalimos at nangangaral sa downtown Salt Lake City. Ipinakikita ni Brian ang sarili sa anyong kahawig ng imahe ni Jesus, nakasuot ng puting balabal at tunika at nagpapahaba ng kanyang balbas. Nang madukot ni Brian si Elizabeth ay paulit-ulit niyang sinasabi sa dalaga na pinagpala siya sa nangyayari sa kanya at dapat umano siyang magpasalamat. Ngunit ayaw iyong paniwalaan ng dalaga. Nang gabi din ng pagdukot ay punersa siya ni Brian na maglakad ng 4 na milya suot lamang ang kanyang pantulog, papunta sa isang kampo sa loob ng kagubatan sa labas ng Salt Lake City kung saan niya nakilala si Wanda. Ayon sa testimonya ni Elizabeth, ay hinugasan umano ni Wanda ang kanyang mga paa, saka sinabihan na magpalit ng kasuotang parang balabal. Tumanggi noong una si Elizabeth at nakiusap sa babae na ibalik na siya sa kanilang bahay. Pero tinakot siya ng matandang babae at sinabing kung hindi siya magpapalit
ay tatawagin nito si Brian at ang lalaki mismo ang pupunit sa kanyang suot na pajama. Wala nang nagawa pa ang dalaga. Kahit labag sa kanyang loob ay napilitan siyang suotin ang balabal na binigay sa kanya ni Wanda. Nang masuot niya ito ay saka umano nagpakita si Brian at nagsagawa ng isang seremonya ng pagpapakasal kay Elizabeth. At nang gabing iyon, doon niya sinimulang pagsamantalahan ang dalaga ng walang kalaban-laban. Sinubukan din na i-brainwash ni Wanda at ni Brian si Elizabeth. Sinasabi umano ng dalawa sa dalaga na si Elizabeth ay isang anghel, habang si Brian naman ay Davidic King at meron umanong kapalaran gaya ni Hesukristo, kung saan siya ay pagkakanulo ng mga tao, babatuhin, papatayin, at muling mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. Iginigiit din nila kay Elizabeth na siya ang una sa maraming birheng balak dukutin ni Brian upang samahan siya sa pakikipaglaban sa kasamaan. Upang pigilan ang dalaga na makatakas, ikinadena nila ang kanyang binti sa isang puno gamit ang isang kable na bakal na nagbibigay lamang sa kanya ng limitadong galaw sa labas ng tent na kanyang tinutuluyan. O minsan ay itinatago nila siya sa isang hukay na tinatakpan ng mga tabla. Sa panahon ng kanyang pagkabihag, pinilit siyang gumamit ng bagong pangalan na Esther na hango sa tauhan sa lumang tipan. Bukod pa sa paulit-ulit na pananamantala sa dalaga na kung minsan ay ilang beses sa isang araw nangyayari, ay pinilit din na mag-asawa na manood sa Elizabeth ng mga pornograpikong magazine at regular na tinatakot na papatayin. Madalas din siyang pinipilit na uminom ng alak at gumamit ng droga at pinagkaitan siya ng pagkain o kaya ay pinapakain ng mga basura. Para sa dalaga, si Wanda na ang pinakamasamang babae sa lahat ng babaeng nakilala niya. Madalas na sumasama sa mag-asawa si Elizabeth sa mga pampublikong lugar sa maraming pagkakataon. Ngunit ang kanyang presensya ay naitatago o hindi napapansin ng mga tao dahil kadalasan ay nagsusuot siya ng headscarf at belo sa muka. Noong Agosto 2002, humigit kumulang 2 buwan matapos siyang dukutin, ay pininano ni Brian na lisanin ang Salt Lake City kasama sina Wanda at Elizabeth patungo sa Boston o New York City. Upang makapagsaliksik tungkol sa mga lugar na gusto nilang lipatan, ay nagtutungo ang tatlo sa Salt Lake City Public Library. Doon, napansin sila ng isang librarian dahil sa kakaiba nilang mga kasuotan. Bawat isa kasi sa kanila ay nakasuot ng mahabang balabal at belo na halos natatakpan na ang kanilang mga muka. Dahil sa kahina-hinalang itsura ng tatlo, ay agad na tumawag sa pulis ang librarian. Isang detective ang agad na dumating noon at hinarap sina Brian, Wanda at Elizabeth. Subalit no-warningan na bago pa man ni Brian ang dalaga. Iginiit ni Brian sa detective na anak niya ang dalaga at Augustine Marshall umano ang pangalan nito. Sinabi din ng lalaki na hindi sila maaaring magtanggal ng belo o kasuotan dahil sa panrelihiyosong kadahilanan. Nang tanungin ng detective sina Wanda at Elizabeth ay hindi sila kumibo. Kaya sinabi muli ni Brian na ipinagbabawal sa kanilang relihiyon ang pagsasalita ng mga babae sa mga pampublikong lugar. Subalit habang nangyayari ang mga iyon, ay pasimpleng hinawakan ni Wanda ng mahigpit ang binti ni Elizabeth sa ilalim ng mesa. Kalaunan ay labis iyong pinagsisihan ng dalaga dahil pakiramdam niya ay pinakawalan niya ang nag-iisang tsansa na makawala sa kamay ng mga dumukot sa kanya. Noong September 2002, 8 buwan mula nang dukutin si Elizabeth, ay lumipat ang tatlo patungo sa San Diego County, California, kung saan ikinulong nila ang dalaga sa isang campus sa tuyong creek bed sa lakeside. Tapos ay ilang ulit pa nilang inilipat-lipat ang biktima sa iba't ibang kampo sa San Diego County, kadalasan ay sa kalagitnaan ng gabi. Noong October 2002, tila ba isang miracle ang nangyari dahil biglang naalala ng kapatid ni Elizabeth na si Catherine na ang boses ng dumukot sa kanyang ate
ay kapareho ng boses ng lalaking minsan nang nagtrabaho sa bubong nila upang magkalaykay ng mga dahon. Naalala ng bata ang lalaki sa pangalang Emmanuel. Nagduda ang pulisya dahil sa testimonya ng bata. Isinaalang-alang nila ang maikling panahon na nagtrabaho si Manuel para sa pamilya, ang tagal ng panahong lumipas, at ang maikling oras na narinig ni Catherine ang boses ng dumukot. Gayunpaman, nagpagawa ang pamilya ng sketch batay sa kanilang mga paglalarawan at noong February 2003, ang drawing ay ipinalabas sa media. Ipinalabas ito sa Larry King Live at America's Most Wanted. Napanood ito ng mga kamag-anak ni Brian. Alam nila kung anong ugali ang meron si Brian at kumbinsido silang malaki ang tsansa na siya nga ang dumukot kay Elizabeth. Dahil dito ay nagkusa silang magbigay sa pulisya ng kasalukuyang litrato ni Brian upang mabilis siyang makilala ng mga tao. Noong March 12, 2003, mahigit isang taon mula nang dukutin si Elizabeth, namataan si Brian kasama ang isang babae at isang batang babae sa Sandy, Utah, ng dalawang magkahiwalay na mag-asawa na nakakita ng kanyang mga larawan sa balita. Sinabi ng dalawang mag-asawa na nakabihis ang tatlo ng mga kakaibang kasuotan gaya ng belo at tela na nakapulupot sa ulo. Dahil sa magkatugmang salaysay ng parehong mag-asawa, ay agad nagpadala ang Sandy Police Department ng mga pulis sa lugar. Nang tanungin ng mga pulis ang tatlo, sinabi ni Elizabeth sa mga opisyal na ang kanyang pangalan ay Augustine Marshall. Gayunpaman, sigurado na ang mga pulis ng oras na iyon na siya nga ang dinukot na dalaga kaya agad nilang pinusasan ang mag-asawa na sina Brian at Wanda, saka inilayo ang dalaga sa mga ito. Isinakay si Elizabeth sa isang kotse upang dalhin sa lokal na himpilan ng pulisya. Habang nasa loob ng sasakyan, ay nagsimula ng umiyak ang dalaga saka nagtanong kung ano na ang mangyayari kina Wanda at Brian at kung magiging okay ba sila. Sa mga pagkakataong ito ay hindi masisisi ang dalaga kung lubos nang napalapit ang loob niya sa dalawa. Lalo pa at talagang brainwash siya ni Brian at Wanda sa loob ng mahigit isang taon. Pagdating niya sa himpilan ng pulisya, ay muling nakapiling ng dalaga ang kanyang buong pamilya. Pagbalik ni Elizabeth sa kanilang bahay ay agad niyang ginawa ang mga bagay na hindi niya nagagawa noong siya ay bihag pa. Nanood siya ng pelikula, nagbasa ng mga email mula sa mga taong nagpapahayag ng suporta, tumugtog ng kanyang alpa, nakilala ang dalawang bagong aso ng kanilang pamilya, at natulog sa parehong kama kung saan siya kinuha ni Brian. Kinabukasan, nagdaos ng isang salo-salo ang kanyang pamilya bilang kapalit ng kanyang ika-15th na birthday na lumipas habang siya ay nasa poder pa ni Brian. Bagamat hindi siya dumalo, nagpadala siya ng isang poster board sa handaan na may nakasulat na "Ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo." Sa araw ding iyon, pininturahan ni Elizabeth ang kanyang mga kuko at nagbukas ng mga regalo para sa kanyang kaarawan. Sa pareho ding araw, nagpagupit din siya ng kanyang buhok sa isang kaibigang malapit sa kanilang pamilya. Sa ngayon ay isa ng masayang may bahay si Elizabeth kay Matthew Gilmore at binayaan din sila ng 3 anak. Ikinasal sila noong February 2012 matapos silang magkakilala habang nasa isang misyon ng mga Mormon noong 2009. Sadya nga namang nakakatakot ang mundong ating ginagalawan, brainy people. Madalas, akala natin ay safe na ang ating buhay basta't nasa loob na tayo ng ating mga tahanan. Pero hindi pa rin pala. Kaya naman, ang kwento ni Elizabeth Smart ay isang paalala sa mga magulang, lalo na sa mga babae ang anak, na i-double check natin ang kalagayan ng ating mga anak. Tingnan natin kung safe ba ang kanilang mga kwarto upang masigurado natin na wala ng isa pang bata ang muling mabibiktima na mga kagaya ni Brian dito sa ating mundo. At dyan na nagtatapos ang ating kwentuhan, brainy people. Hiling ko na sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa mga impormasyong aking ibinahagi ngayong araw.
Pero bago po ako tuluyang magpaalam, ay hiling ko na sana ay napindot mo na ang subscribe button sa aking channel. Pakidamay mo na rin ang like button upang mas marami pang mga tao ang makakakita ng aking content. At syempre, mag-comment ka na rin dahil gusto kong marinig ang opinion mo tungkol kay Elizabeth Smart. Malaking tulong ang mga ito, brainy people, para sa mga nagsisimula pa lang na content creator gaya ko. Sana po ay matulungan ninyo ako. Maraming salamat po!